Hi, good morning po. Happy weekend po sa inyo. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Makapag-live muli. Ito po yung sinasabi sa Revelation po, yung 16. Nasa verse 13, New King James Version. Ang sinasabi po tungkol sa palaka na siyang espiritu ng demonyo. Ito po, verse 13, and it says, "And I saw three unclean spirits, like frogs, coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of false prophets." Yun po. Kung inyo pong gustong sundan, basahin po ninyo doon sa Revelation. Meron po yung tatlong pinagmulan, yung espiritu po ng demonyo. Una po ang sinabi, frogs, unclean spirits like frog. Gaya nga po yung sinasabi natin, yung tungkol po muna sa espiritu. Yung espiritu po, ang isa pong ibig sabihin ng espiritu ay mga katuruan, mga alituntunin, mga doktrina, gawain, yung mga structures. Yun po yun. Kasi ang structure po yan, hindi naman po yan basta-basta lang magtatayo sila ng structure na hindi nakaplano. Nakaplano po yan kasi may bibig po yan Isa po yun ang isang ibig sabihin ng espiritu. Hindi po ako ngayon nakaupo sa aking computer, kundi ginagamit ko na po yung isa kong cellphone. Una po, again, sa verse 13, "And I saw three unclean spirits, like frogs." See po, ganun po siya. Three unclean spirits po, like frogs. Ang isa rin pong niyan, yung pakahalimbawa ng unclean spirits, since nagtuturo po sila, may kanya-kanya po silang entity, nagre-represent din po iyan ng sungay. Ano po ba ibig sabihin ng sungay? Authority po. Hindi po yan basta lang na sungay, tulad yan sa mga hayop, di ba? Meron silang mga sungay or meron silang mga pangil. Those are forms of power po ng mga hayop. Okay po? Kasi po, ang mga espiritu na lumaban sa Panginoon, ayaw ko na lang sabihin, saka na lang kasi magkakadugtong kasi yun okay po. Sundan natin yung una po, tatlong unclean spirits, like frogs, coming out of the mouth of the dragon. Yon. Kung titingnan po ninyo yung isa pong coincidence na pinopost na i-post ko na po sa Facebook, yung dragon, yung Hainan Island, ito po yung Taiwan, yung out of the mouth of the dragon. By coincidence din po, yung sinasabing South China Sea, talagang nasa bibig po ng dragon. Lulunukin niya po yung leon po, which is the Philippines. Okay po? At saka po yung leon or yung isang bansa, nagre-represent din po yan sa isang babae. Tinatawag nga po siya motherland. Okay po ba? Yan po ang isa sa mga glaring na mga evidence na yung Biblia po ay totoo. Sa mga nagsasabi na yung Biblia ay hindi totoo, sana magkaroon po ng live. Kasi sa live po, doon po natin mapapatunayan na yung mga pinagsasabi nila, tulad yan si Anthony, yung basher ko, yung isang basher, nagpost na nga sa page ko, puro sa bash ng bash. Ngayon, akin lang, sana nagla-live din sila para makipag-usap ng live. Ngayon, tuloy ko lang po. Again, yung espiritu po, ng demonyo ay siya yung palaka. Nasa verse 13 po yan, chapter 16 of the book of Revelation, verse 13. So, continue po. "And I saw three unclean spirits, like frogs, coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets." Ganun po yan sila. Kasi itong mga bagay na ito, paparusahan din po sila sa araw ng paghukom. Sa araw na magbabalik na po yung Panginoon. After 1,000 years, meron pa po iyan isang season. Isa po yung napakagandang bagay kasi ang masabi ko po,
napaksa na po yan ni Brad Ellie din. Yung tungkol doon sa 1,000 years. Ngayon, ito na nga po. Susundan ninyo nasa Revelation chapter 16, nasa verse 13 po. Okay? Yan po siya. For they are, sa verse 14, for they are the spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Yan. Kaya, ang isa kasi sa sikreto ng demonyo at mga kasinungalingan ay ganito. Ano po yung sikreto nila? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Di po ba meron halimbawa lang ha, isang bakery gumawa siya ng iconic na pandesal or bread in particular. Halimbawa nasa Visayas siya. Kung ikaw halimbawa taga Luzon, pupunta ka pa ba ng Visayas para bumili ng iconic na bread na yon? Di po ba hindi? Kasi by economically hindi po siya viable at saka napakagastos po. Di po ba? Anong bang ibig sabihin nun? Bakit ako nagbigay ng ganyang halimbawa? Ang isang sikreto kasi ng demonyo, gaya ng sinasabi sa Revelation, yung mga palaka, yun yung entity, yung tatlong klaseng palaka na nagsilabasan dun sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta. Talagang nagpaparami po sila yung mga relihiyong mga masasama. Kasi nga, ma-share ko lang sa inyo yung isang basher na nambas sa akin. Ang sabi nga niya, sinungaling daw. Kasi marami nga talaga yung nag-emulate o ibig sabihin nagkakapi ng isang bagay sa Biblia na mga gawa ng Panginoon, gawa ng Diyos para po magpakalat ng kasamaan. Kaya nga iba, siyempre ang expected nila, nagsasalita ka, nangangaral ka patungkol sa Diyos, pero ang ginagawa mo ay pawang masasama. Gaya po sa Pilipinas, ang dami po ng relihiyon dito. Hindi ko lang po natingnan kung ilan po yung relihiyon sa Pilipinas, pero pwede po nating itingnan. Okay po? Religion in the Philippines. Religion in the Philippines, ang sabi sa overview, meron ditong Christianity, isa dyan yung Roman Catholic, which is the largest denomination. Meron din dito Islam, yan. Kasi yung Islam pumasok din yan sa Mindanao about 12th century to 13th century na sila pumasok dyan sa Mindanao. So marami pong nagkiklaim dito. Tatawagan ko lang po yung inyong talino. Kung may nagsasabi po yung kauna-unahang religion sa Pilipinas, sila yung nakakauna, napakamali po niyan. Bakit po? Ang tanong ko po ganito, kung makita po ninyo yung features ng Pilipinas, meron po yan siyang dalawang kalabaw. Meron po siyang dalawang kalabaw. Tingnan nyo po yung mapa sa Pilipinas at yung dalawang kalabaw sa luneta. Nagre-represent po yan ng Luzon at saka nagre-represent po yan ng Mindanao. At yung dalawang bagay na po iyan o dalawang entity na po iyan na siyang Pilipinas, nagre-represent din po iyan doon sa Israel. Ano po yung sa Israel? Meron po doon yung sa Kaban. Meron po yung Kaban. Ano po yung Kaban? Ayun, ano po ba yung Kaban? Ayan po yung sinasabing the Ark of Covenant, yung pinagawa kay Moses, may dalawang kirubin na bantay. Kung titingnan nyo po yung Pilipinas, may dalawa din pong bantay yung Pilipinas, which is yung Luzon, tsaka which is yung Mindanao. Tapos yung pinakamata po, yung Panay Island, nakaganon po silang dalawa, naghaharapan din po sila. Kung titingnan nyo po yung the Ark of the Covenant, tapos tingnan nyo po yung mapa ng Pilipinas, tawagan ko lang po yung talino ninyo. Ngayon, ang tanong ko lang,
ang Pilipinas po ba umiiral na bago pa magkaroon yung kaban sa Israel? Huwag na nating sabihin halimbawa Pilipinas, sabihin na lang natin the Isles of the Sea. Okay? The Isles of the Sea. Umiiral na po ba? Umiiral na po. Bago pa magkaroon ng Ark of Covenant sa Israel, bago pa inutos ng Diyos kay Moses na gumawa ng Ark of Covenant kung saan ilagay yung Ten Commandments at yung ibang mga kasulatan para maingatan. So, i-search nyo na lang po. Pasensya na kayo kasi hindi pa ako nakagawa ng gaya basta ginagawa sa Facebook o sa YouTube ng iba na nag-lecture tapos may nag-pop up dito sa gilid kung ano ba yung reference para habang nagsasalita mababasa po ninyo. Yun po siya. Again, balikan ko ng kaunti kasi napalayo tayo ng kaunti. Yun po yung tatlong palaka po na sa Revelation 16 verse 13 to verse 14 kasi yan po yan sila. Yan po yung mga relihiyon ngayon na meron silang mga edipisyo na hugis po palaka. Okay po? Kasi yung pintuan papasok doon, tingnan niyo po kung ano ibig sabihin yan. Yan po yung bibig. Yan. Yan po yung lulunukin ka po niya. Lunok po siya ng lunok. Pagdating sa loob doon, meron din yan sila doon, sinasabi na espiritu. Anong espiritu yon? Espiritu din po na masamang espiritu. Nangangaral po sila ng mga salita ng Diyos. Hinahango din nila sa Biblia. Pero ang problema, nagkakaroon po sila ng sarili nilang paliwanag. Hindi po nila binibigyang daan na makapagsalita yung Biblia. Tama yan, binabasa nila. In a sense, ang tawag po dyan ay construing. Construing po. Sino po ba yung kauna-unahang gumawa niyan? Si Satanas po, si Lucifer, yung traidor doon sa halamanan. Gaya ng sinabi niya sa babae, tunay bang hindi kayo makakain? Sinabi na nga Ginagamit niya yung mga salita. So, again, yung sumasamba sa demonyo, sana gumising kayo. Yung diablo po, duwag iyan. Ngayon, nag-post na po ako ng tanong dito sa Facebook. Ang dami pong tanong iyan. May pa-premium pa po iyan na 5 implant device. Yan, ito po, isa, dalawa pa rito at meron pa po isa dito. Yan. 5 po siyang implant device. Ngayon, yung mga tanong na iyan, hindi po yan basta tanong lang. Kasi po, sabihin ko na sa inyo yung katotohanan. Again, sasabihin ko, yung tanong po iyan ay kasama po sa tanong diyan ay hamon po yan sa Diablo o sa kay Satanas o kay Lucifer. Okay po? Pwede nyo na pong i-search yung Google, Wikipedia, mga books na ginawa ng iba-ibang school of thought na sinasabi o yung iba pang mga relihiyon po na umiiral sa panahon natin ngayon. Pwede nyo po silang tanungin doon po sa gamit po yung tanong ko. Sige po. At actually marami pa pong tanong diyan kaya nga hindi ko pwedeng minsan magsabi na sumagot sa ibang bagay kasi po may karugtong po ay mapupunta po doon sa mga pinupost kong tanong. Again, pupunta tayo doon sa espiritu. Bakit nga ba sa Pilipinas? Okay? Ang Pilipinas po, isa po siya sa hinuhulaan po. The Isles of the Sea. Ika nga. Jimmy Kimmel's at war with Mickey Mouse, and he's luring up. Kimmel was spotted heading. Saglit lang po, please bear with me. Ito yung about sa Philippines. Sinulat ko po iyan. The features of the two Carabao at Luneta Park. Yan, Zambales. Ito po yan, yung Zambales. O US, America, bakit ba nandyan kayo sa Zambales? Bakit po nandyan yung isang US base ninyo sa Subic sa Zambales? Kasi po pag tinignan sa mapa, talaga pong uka yan. Kaya by coincidence po, yung Amerika po, napakalaki po ng inyong role sa mundo ngayon. Sabi nga ni late Ferdinand Edrelin Marcos,
Fate and Destiny About America po. And America Cannot Fail. At by coincidence po, binili po ng Amerika yung Pilipinas. At yung US Embassy, US base nandun sa Zambales. Kasi po kapangyarihan iyan. So yung buong Manila Bay po, mata po siya. Tingnan nyo yan. Naka-side view po. Tapos ito yung Mindoro. Tapos dito banda yung Batangas. Nung sumigaw siya, ito yung Mindoro, tumagos. Tapos yung pagtagos niya, naging Palawan. Yung Palawan po, siya po yung Tabak. Tabak nung sumigaw yung Bantay. Bantay po yan, sila yung dalawa. Yung sa Mindanao naman po siya, inverted po siya na Kerubin. Saglit po Again, nasagot ko na po doon yung tatlong palaka yung yung palaka na siyang espiritu ng Diablo. Follow up lang naman po ito. Again, nasa Revelation 16, nasa verse 13 po and 14. Hinahanap ko dito ngayon yung mapa ng Pilipinas po. Ito. Yan. Yan. Yan yung sa Mindanao Yan, nakita nyo po ba yung Mindanao, yung inverted na Kerubin? Yan po Yan. May hawak po siya, nakaganon po siya Yan, nakaganyan po siya. May hawak siya. Yan naman yung Luzon, Tingnan mo yung ulo niya, napakalaki ng ulo niya, ganyan ang haba, Ang haba ng ulo niya. Tapos yung isang mata niya, naka-side view siya, yan po yan, yung Manila Bay. Yan, Yan. Yan. Nakita nyo po ba yung sungay niya? Tapos yung ulo niyang haba. Akala mo sa panahon ng Egypt. So ganun po katindi yung meron sa Pilipinas. At nakakataba po ng puso, nakakatuwa na tayo umiral dito naman po sa Pilipinas. At again, yan merong pyramid na may mata, merong payang between. Yan, meron din pyramid at may mata, meron din yung between. Ngayon, may sikreto po dito sa palad, hindi ko na lang po sasabihin kasi masyadong sobra na po. Baka sabihin ninyo, nagano ako, pinupost ko yung sarili. Hindi ko po kailangan ng karangalan. Akin lang po, ma-inform kayo. Ngayon, kung meron kayong gustong tanong, you could post on the comment section down below. You could also like and share po ng aking page. Okay po. May pa-premyo pa po yan, liban po dito sa implant device. Pag nagkapera po ako, magsisave po ako kung loloobin ng pera at sasabihin ko po sa inyo kung magkano yung cash price na ibibigay ko po. Sa sino mang makasubok na o gustong sumagot doon sa mga tanong. Ito po siya yung kaba ng yan. Yan, yung dalawang Kerubin na yan, Yan, nakita nyo po? Yan. Yan. Nagre-represent po yan ng Pilipinas din po. Again, ito sila, Yan, Yan yung Mindanao, yan yung inverted, Yan. Yung putol yung sungay, kung napanood din nyo yung pelikula na Hellboy, yung putol yung sungay, yung po siya. By coincidence po yung Hellboy na yan. Ngayon, ano po ba yung nakikita sa Israel? Meron po dyan yung pinakamalalaking tatlong relihiyon. Sikat na sikat po yan sila.
Sila po yung sinasabi kong tatlong sungay. Tukoy nyo na po, alam nyo na po yan. I-search nyo na lang po by your fingertips. Itanong nyo po kung ano yung i-search nyo kung, para makita nyo po yung sinasabi kong tatlong sungay. Kasi po, ano po yan sila, authority din po sila yan I don't know kung matuwa yung Israel o malungkot kasi kailangan din namang sabihin dahil po kung yung mga bagay na ito ay makatulong para magbukas ng isip ng mga kapwa nating tao, yung mga Israelita, mga sinasabi nga sa Biblia, sila yung unang iglesia, sila yung tinatawag na panganay at sila yung tinatawag na pinili po ng Diyos. Okay po, again, kung encourage ko po kayo, meron kayong tanong, meron kayong gustong halimbawa pag-usapan, i-post nyo lang po sa comment section down below at aantayin ko po, aantabayanan ko at sigurado po yung pag-live ko po ngayon ay hindi lang po ito natatapos dito. Tutuloy-tuloy pa po ito pag nakaupo po ako sa computer ko. Ilalatag ko po yun kasi talagang masarap hong pag-usapan lalo po doon sa Babylonia yung sinasabing mga hayop din tapos yung estatwa, okay po yan, maganda po yan. Tapos yung sinasabing babae, yung sinasabing patutot, ina ng mga patutot, ang tawag nga dyan sa Revelation, the harlot, the great harlot, yan po siya. Sa mundo natin ngayon, umiiral din po siya. May nagre-represent din po iyan. Okay po. Nag-post din po ako dyan ng tanong ko sa Facebook, dito sa Facebook, with regards po doon sa Satan City at saka sa tatak ng demonyo, yung sinasabi sa Biblia na 666. I don't know if my memory was correct. Si Brad Eli kasi nag-solve din yan Sinolve na rin yan yung tinatawag na 666. Kasi ang sabi sa Apocalypse at ang may unawa, bilangin ang bilang ng hayop, which is na 666. Okay po, sa may unawa. Salamat po sa Diyos, si Brad Eli, na pagkalooban ng unawa at naipaliwanag niya yung regarding sa 666. At sa iba pa na mga nag-advocate din, sumubok din na bilangin yung bilang ng hayop na which is the 666. Ngayon, sa abang lingkod ninyo, hindi ko naman sinasabing inaangat. Yung pag-solve ko po yan sa regarding sa Satan City tsaka sa 666 po, wala po akong pinagkuhanan yan wala po akong pinagkopyahan yan. Pwede po yan subukin. Matagal ko na po yan na ituro. Matagal po yan, siguro way back 2003 pa or 2002. Mga 2003, doon ko po na-solve yan. Habang nag-iisip po ako, nagsulat po ako noon, tapos yun na, doon ko na nabuksan. 2003 po yun, to be exact. Ngayon, nung time na pumunta ako sa Apalit, nung nandito pa si Brad Eli, tinuro ko po yun sa ibang kapatid. Tapos yun na, mangha sila. Si Brad Eli naman po, hindi niya man direktamente na ako'y tinawag niya, sinabi niya baka nauna ka pa sa akin na ganon. Kasi nga binalita ko sa kanila yung formula, tatlo po kasing formula yan yung algebra, yung mirror, tsaka yung sign of 4. Yan po yan yung tatlong formula. Tsaka ko na-extract yung Satan City, tsaka yung 666 po. So again, again, masabi ko yung wala po akong pinagkopyahan niyaan. Salamat sa Diyos dahil po ay ang may unawa, bilangin yung bilang ng hayop at nakita ko nga po, hindi lamang po 666, nakita ko din po doon yung sa formula na naisip ko, na pinormulate ko, kaloob ng Diyos iyon. At nakita ko na meron pa palang Satan City at meron pa pong 666. Actually, marami pa pong sagot diyan. Pag na-compute niyo yan, na-solve niyo yan, marami pong sagot diyan. Ngayon, hindi ko na lang po sasabihin kasi hamon po iyan. Kasi sa mundo natin, maraming mga scientists, maraming mga matatalino, gumagawa din po sila ng mga tinatawag nilang formulation o formula o formulae
para po ituro sa mga tao. Iyan po, higit po iyan sa iba pang formula kasi po talagang nagpapatunay iyan na ang Biblia ay totoo po, na meron po talagang Diyos na umiiral at meron po, dahil meron po kaaway, siya po yung demonyo, siya po yung diablo, si Satanas po. Si Satanas po ay duwag, isa po siyang traidor, ayaw po lumaban ng harapan. Again, ano pa ba? Bago ako tumuloy, i-wrap up ko ng kaunti, balikan ko ng kaunti. Again, yung espiritu ng demonyo na siya yung palaka, galing doon sa bibig ng dragon, galing sa bibig ng hayop, at sa bulaang propeta. Yan po sila. Yan po. Actually, bakit po tatlo? Yan din po. Mga otoridad din po iyan sila. May mga kapangyarihan din po yan sila. May mga espiritu din po yan sila. Okay po. Again, ang edipisyon nila, tingnan nyo na lang po, yung hugis palaka. Talagang umiiral nga po. Pangalawa, about sa Pilipinas. Yung Pilipinas po, nagre-represent din ng the Ark of the Covenant sa Israel. Bago pa inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng Ark of Covenant, ang Pilipinas po bilang isang bansa, o hindi pa Pilipinas, noon pa man ay umiiral na, talaga pong nagre-represent din po ng dalawang kerubin o dalawang bantay. Makikita nyo po yan sa luneta, yung dalawang kalabaw. Again, isama-sama ko na merong naghamon pa sa akin dati dyan na yung isang kalabaw daw, hindi daw kalabaw yan, ano daw yan, tamaraw. So, hinamon ko po siya, sana mag-live, mag-online, mag-usap kami. Kasi, mahirap kasi magsabi rito Kasi pagka oras na kasi ng harapan, sinabi mo na yung pwede mong ipuntos sa kanya, para bang mas mainam siguro, tahimik ko na lang pagka merong gustong sumubok na sa sinasabi na dalawang kalabaw, merong nag-i-insist o nagsasabi na tama raw daw po iyan. Sana sa pag-live, harapan ba? Para naman makita kung paano natin sagutin yung mga ganyang hamon. Hamon po yan na ang sinasabi natin dalawang kalabaw, sabihin tama raw pa. Okay po. Pangatlo, regarding sa babae sa Pilipinas, yan na nga, about dun sa dragon, naipost ko na rin po naman dyan. Ito, basahin ko na lang. Ito, source, the Bible, world map, history, Emperor Qin, broken sword, communist secret, no secret, the art of coincidence, geography, communist seal evident in China map, hammer handle facing North Korea, about to swallow North Korea, about to pierce North Korea, tutusukin niya po. Kung meron po kayong gabel o hammer, saglit po, meron po ako dito. Pakita ko na rin sa inyo. Ito po, hammer. Hinahanap ko yung isa kong ano rito, yung
Yan, ito po siya, oh. Yan. Yan. Kung meron po kayong gavel, di ba nakita nyo sa mga korte, kahit po sa Senate, sa Congress, meron po silang gavel o hammer. Ito po, oh. Yan. I-perpendicular nyo po siya, tapos i-45 degrees ninyo. Tapos makita nyo yung 45 degrees. Yan po siya. Tapos makita nyo doon yung sinasabi na North Korea. Tapos yung handle niya po, yung sa handle niya, sa bandang ibaba ng handle niya dito, meron po siyang pantusok. Tutusukin niya po yung North Korea. At lulunukin niya rin, about to swallow din the North Korea. Nakita mo yan, oh. May nakialam na. Ito na. Yan. Hammer handle. Ito na. Again, geography, communist seal, evident in China map, hammer handle facing North Korea, about to swallow North Korea, about to pierce North Korea, hammerhead facing south, above India. Yan. Ganyan, no? Yan, no? Nakita nyo po sa mapa. Pag makita nyo po, talaga namang believe din po ako sa inyo. Believe din po ako sa inyong tiyaga na sumunod po sa nasundan po yung aking mga pinagsasabi. Tapos meron pa rito, again, hammerhead facing south above India. Tapos ito na nga, inflate communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. Tapos, dragon genital protruding facing Hainan Island. Yan. Tapos, meron pa rito. Taiwan will be taken by force to complete the second eye of the dragon. Ito yung Hainan, ito yung Taiwan. Yan. Tapos, two-faced dragon about to swallow North Korea. Yung Gabel. Yan. Two-faced dragon kasi yan siya, eh. Tapos, about to swallow the lion. Philippines, the lion. Manila and Luzon, forehead. Palawan Island, yan. Yan ang Palawan Island, snout. Tapos, Panay Island, the eye. Yan, mata po. Nasa Biblia po yan. Nasa Revelation chapter 12 verse 4 at Revelation 12:16. Ano po ba yung meron dun sa Revelation chapter 12 verse 4? Yung po yung dragon. Siya nga po yung pag nakita ninyo sa geography, yung communist China about to swallow talaga the Philippines. Okay, balikan ko lang ng kaunti ha, baka makalimutan ko ito. Ito. Dragon's genital protruding facing Hainan Island. Ngayon, bakit in particular itatakil ko yan? About the genital ng dragon. Alam naman natin na yung tao, merong dalawang gender lang yan. Yung male and female. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ginawa sila ng Diyos, male and female. Dalawang gender lang po. Paano po ba? Bakit nabanggit ko naman yung in particular about the genital? Kasi nga po, sa mundo ng intelligence, sa mundo ng conquering, babae po ang ginagamit. Isa dyan, yung mga matahari, yan, ginagamit din po yan. May isang kwento kasi dati, meron akong documentary, mga CD, nandun sa probinsya, hindi ko naidala. Ang dami nun. Isa doon sa collection ko with regards doon kay Genghis Khan. Tapos, sa ibang source na
ng mga historians about sa pag-aral nila kay Genghis Khan. Si Genghis Khan daw po namatay, nahulog sa kabayo. Hindi ka ba naman mahulog sa kabayo tatravel ka ng napakalayo, may edad ka na, tapos mahilig ka pa sa babae, talagang manghina po yung immune system ng lalaki. Kasi habang sumisiping ka sa babae, yung heart mo po nagpapump yan. Nagpapump yung heart mo, naggaganon yung heart mo niyan. Kasi yung kailangan, yung genital ng lalaki, mapuna ng dugo. Kasi parang sponge yan Ganun po siya, yung design ng genitalya ng isang lalaki. Parang sponge po yan. Napupuno po siya ng dugo. Paano mapuno ng dugo yun kung hindi umaano yung heart mo? So, see, ganun po katindi. Alam ng Communist China po iyan. Kaya ang isa sa mga ginawa nila para patayin si Genghis Khan, pinapadalhan nila ng mga prinsesa ng parang form of diplomatic nila. At the same time, pahinain po si Genghis Khan. Kasi po pag namatay yung ulo, halimbawa, alam nila pag namatay yung ulo, pag namatay yung puno, yung down the line, magkakaroon na ng political rivalry. Magkakaroon po ng rivalry. Okay po? Ganun po katuso yung dragon. Kaya nga dito sa Pilipinas, ang dami nilang babae rito. Ang gaganda po. Again, masabi ko, hindi naman sila tanga. Talagang sinasadya yan nila na feeling silang tanga kasi pinapamanyak nila yung mga lalaki. Ano kasi yung pain Again, ma-comment ko doon, ma-quote ko lang si Police Captain, late Police Captain Saludes. Sinabi nga niya, watch your watch Watch your words, action, temper, character, tsaka habit. So, kailangan mo kasi bantayan yan dahil sa mundo ng intelligence, yung kaaway, tinatawag nila dyan, kinikasing ka, ini-studyhan ka nila, pinapag-aralan ka, yung mga habit mo in particular, tsaka doon ka nila dadalihin. Dito nga sa amin, dito hanga ako dahil napakadaming babae rito, mga tanim nila, ang gaganda, ang puputi pa. Talagang nakakahanga ho. Mahirap tanggihan pero pwede naman pong tanggihan. Ako salamat sa Diyos dahil again ito na naman baka sabihin ano klaseng tao ito. May alam na po ako noon, matagal na panahon na po. May sekreto din po ako diyan, kaso lang hindi ko nasasabihin kung ano man 'yon. Kasi sabi ko nga dati sa tiyahin ko, way back nung high school ako hanggang nung college ako, ang sabi ko sa tita ko, alam ko na yan. Ang pangalan po niya si Nancy Kaputli po. Ano po siya, nakatungkod po siya. Nagtatrabaho siya dati sa Bamboo Craft. Nag-uusap kami lagi kasi lagi ang pumapasyal doon, nagkukwentuhan kami. Tapos habang kinikwento niya, sinasabi ko sa kanya, alam ko na iyan. Ang sabi ng tiyahin ko, wag ka ganyan. Dapat marunong kang makinig, marunong kang tumanggap ng suggestion ng ibang tao. Wag mo sabihin na alam mo na, dapat makinig ka. Sa totoo naman po, nakikinig naman po ako. Dahil bunga nga ng kabataan ko, dahil mahilig din ako mag-obserba, kaya nasasabi kong alam ko na yan. So regarding doon sa babae na tanim ng dragon, sa pain ng dragon dito sa Pilipinas, talagang napakaganda ho. Ang gaganda ng mga babae nila. Isa doon, hindi ko naman masabing maganda, pero mapuputi po talaga. Ang linis po, tingnan mo yung katawan, malinis. Pero meron talaga rito mga dumadaan, ang gaganda po. Isa po yan sa mga pain nila. Again, gaya nga ng masabi ko, nung way back 2008, nandun ako sa Apalit. Ang gaganda talaga. Masabi ko, mahirap tanggihan, pero secret, sabihin ko na. Ang alam nila, hindi ko alam, pero sa tuwing tinitingnan ko sila sa mata, dito sa mata, tinitingnan ko yung mata, hindi sila tumitingin sa akin ng diretsyo umiiwas. Kasi nga, may mga bagay din akong doon ko nakikita sa mata. Kaya nga sabi sa mga poetry or literature, the window to the soul is the eye. Yan po. Yun daw po yung bintana sa kaluluwa ng tao. The window of the soul is the eye. Meron nga din pong kanta niyan Love was right before my eyes, the search is over. Love was right before my eyes. Yan po. Yung mga bagay na po iyan, kasi sinasabi din po yan sa Biblia, na kung maliwanag ang iyong mata, yung buong katawan mo po, maliliwanagan iyan. Ngayon,
Bakit ko po ba tinatakil yung marami na po? Talagang humaba na po yung aking pagla-live ngayon. Marami na pong natakil yung about sa espiritu ng demonyo, yung palaka, mula doon sa bibig ng dragon, sa hayop, at sa bulaang propeta, yung po yun, yung espiritu ng demonyo, yung palaka. Marami pong pinagmulan. Kasi yung demonyong duwag, si Satanas, duwag po talaga yan. Ayaw po lumaban ng harapan. Kasi sinasabi naman po yan sa Biblia na sa James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ganun po siya. Kung lalabanan mo po yung demonyo sa sarili mo lang, abay, hindi mo po kakayanin kasi may kapangyarihan po siya. Para po malabanan mo siya, isubmit mo po ang sarili mo sa Panginoon at para mo siyang labanan. Kasi sinasabi din po yan sa Apocalypse na dinaig sila ng mga Kristiyano po. Dahil sa dugo ng Panginoon, yung dahil sa Panginoon. At sinasabi din po iyan sa unang laban, pinapasimula ng mundo, doon pa lang po sa halamanan ng Eden, sinabi na po ng Panginoon iyan, the woman, I will put enmity between you and the woman. The woman shall bruise your head and you shall bruise her feet. Yan po. Kaya nga sa mundo ngayon, ang tao panay gala ng gala eh. Di po ba? Tingnan nyo yung kalsada. Kung mapansin niyo yung kalsada, dinadaanan ng sasakyan. Ano pong hugis niyan? Di ba hugis dragon? Hugis sa ahas? Yan. Sino po ba nag-iisip niyan? Bakit po ganyan? Mabuti naman po talaga na maganda yung kalsada para smooth po yung takbo. Pero tandaan natin dito sa mundo, umiiral talaga sabay yung mabuti at yung masama. Okay po? Naparami-rami na po tayo. Again, ang Pilipinas ay talaga pong nakasulat din po sa Biblia. Nasa pulo ng mga nasa pulo po. Basahin ko po. Isa ito ha. Wala, binura ng ano. I-restart ko muna cellphone ko. Glolo ko eh. Regarding po sa, I think nasa Isaiah, ano ba yan? Nasa Ezekiel. Nasa Ezekiel 24 ba yan? Regarding sa pulo ng dagat, yung about sa Pilipinas. Ngayon, pagpasensyahan nyo na dahil wala ako sa computer ko eh. Hindi ko na set up pa. Okay? Ito na. Salamat po sa inyong pagtsatsaga at kayo'y nandyan pa rin. At sumusubaybay pa rin. Ito. Nasa Isaiah chapter 24 verse 14 to 15, King James Version. Verse 14, they shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord. They shall cry aloud from the sea. 15, wherefore glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord of Israel in the isles
of the sea. Sino po yung Isles of the Sea? Yan po yan, yung Pilipinas. Yan po, nasa, ano po siya, nasa Isaiah 24 verse 14 to 15. Okay po? Basahin nyo po. Again, baka may magsabi, bago ko makalimutan, naalala ko pala yung sinabi ko, baka may mag-claims na sa Pilipinas yung mga naunang relihiyon, sila yung nauna. Ang tanong ko lang po, yung representation ng 2 kalabaw sa luneta, nagre-represent ng Pilipinas, kanino po sila nabilong na relihiyon? Ha? Sige po, subok po yan. Lahat po ng relihiyon, sige po, subok po yan. Sa lahat ng umaangkin na sila yung nauna rito sa Pilipinas, sige, subok po yan. So, basahin ko lang ng kaunti. May nag-comment na naman dito, isang basher ko. Ay, nawala. Nawala yung basher ko ah. Nawala yung basher. Pinost ko yun regarding sa basher ko na sana mag-online kami, mag-live ba? Mag-debate kami. Nira-rundown ko lang po, saglit lang po. Anthony, sino ito? Basta pangalan to si Anthony. Ito. Hey, Anthony Caroline. I'm online. I'm live. If you want a debate, you go online. We're gonna set the schedule again next time, or you want it today, we can go live. Huh? You stop mocking me. You stop. We go online debate, and then there you can prove me wrong. Prove that the God of the Bible is false. That the God of the Bible is evil. Okay? Ay, inano ako, binlock ako ni Anthony Caroline. Hindi na nag-highlight yung pangalan niya. Oh. Wala na. Oh. Yan, oh. Oh, versus Anthony Caroline, no? Hindi na yata ako binlock na ako eh. I-search ko nga. Wala na, binlock niya na yata ako eh. Binlock niya na ako. Carlion, binlock niya na ako. Malakas kasi mang bash ito. Ayaw naman ako harapin sa debate. Wala na, oh. Wala na, binlock na ako ni Anthony Carlion. Iba na, oh. Iba na yung nag-a-appear eh. Wala na. Natakot siguro. Ayaw na akong harapin sa debate. Paano yan, Anthony Carlion? Ha? You keep on mocking me. I am stupid. I am nonsense. Ad hominem. Insults you hurled at me and then you blocked me. I am a very lowly Filipino. I am nothing. I am worthless. Why did you block me? Since you insulted me, you mocked me about God, then why did you block me? Huh? If you want to debate, I'm here, I'm online. Sad news, Caroline, Anthony Carlion just blocked me. Hindi ko na siya maharap siguro sa debate ito. Puro comment ng comment niya, puro basura yung comment niya, oh. Wala na siya. Wala na, binlock niya na ako. Wala na. Binlock niya na ako. Ganun ho sila kaduwag. Si Lucifer man, Satanas, the best yan. Kung sana siya ang humarap. Kasi nasa Jude 1:9 yan eh. Basahin natin ha. Saglit lang po. Jude 1:9.
New International Version, verse 9, Jude 1, verse 9. But even the Archangel Michael, when he was disputing the devil, or with the devil, about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Sabi ni Archangel Michael sa Diablo. Ngayon, ang tanong ko po, bakit po sinabi yon ni Archangel Michael? Sige nga po, subok naman po. Isa po yan sa tanong ko doon sa may pa-premium na implant device. Sige po, sinong gustong sumubok dyan? Tanong ko rin po, bakit sinabi ni Archangel Michael sa Diablo o sa demonyo na sawayin ka ng Panginoon? Bakit yun po ang kanyang sinabi at hindi niya po kinundem or hinamak ang demonyo? Tanong ko naman po, bakit ako, tao lamang ako, hinahamon ko yung demonyo sa laban kung tinatawag ko naman siyang traidor? Talaga hong traidor naman po talaga siya. Isa po siyang traidor at isa po siyang duwag. Yan po yung katotohanan niyan. Ngayon, ikaw, Baphomet, between mo isa lang, inaalipin mo yung sangkatauhan, inaalipin mo yung mundo. Ngayon sa Pilipinas meron dito between, hindi lang isa, hindi lang dalawa, higit pa kaysa between mo. Ngayon kung meron kang sungay, ang laban dapat yan, napanood nyo ba yung laban ng mga ram, di ba, nagbabanggaan ng ulo? Ganon dapat ang laban, sungay sa sungay din, harapan ba? Oo, tama, wala nga akong sungay, tsaka nyo na lang makikita yon kung ano kong ibig sabihin, kung bakit ko sinasabi ang patungkol sa sungay na yan. Bakit ko sinasabi, wala naman akong sungay, paano ka makalaban? Saka na lang po yan pagka nagkaharap-harap na. Ngayon, dyan sa Amerika, kung gusto niyo mag-sponsor ng debate, willing ho ako. I may not be Charlie Kirk, but I offer you my services for free. I do not seek monetary compensation. I just want to help humanity. I just want to share what God has given me, and also I want to help America to get back on track and make America great again, just like President Trump. President Trump, sir, thank you very much for doing a great job. What you're doing is right and very correct. Make America great again, President Trump, sir, and God bless you, and may God strengthen that hand, so that that hand may be strong on the lever of power. Okay po? Yan po ang sabi ni late President Ferdinand Edralin Marcos noong 1982 US state visit po niya. Yan po yung kanyang prophetic or statement sa kanyang impromptu speech. Napakatalino po ni late President Ferdinand Edralin Marcos. Again, so napahaba na po tayo. Ang Amerika, may panawagan lang ako sa Amerika. America, we need your help. Personally, I need your help. I do not seek monetary compensation. I just want you na mag-wake up kayo. Meron pong pressure dito sa Pilipinas, napakahirap ho, dahil hindi ko po kaya kung ako lang mag-isa. Kasi sa katotohanan po, again, ulit-ulitin ko po ito, na ako po tinanggal sa trabaho. Bunga po iyan ng alam ko po kung sinong may mga gawa, kaso nga lang hindi po ako, wala po akong koneksyon, wala po akong kapangyarihan para i-find out kung sino yung mga yan. So, akin lang, Amerika, may intelligence community naman dito sa Pilipinas. Ito, implant device, yan, grabing ginawa sa akin dito. Alam nyo na po yan, magkasunugan man, sige, masunog na sila. Ang sabi nga ni philosopher Immanuel Kant, if the truth shall kill them, let them die. Ibig sabihin, kung yung katotohanan makakamatay, edi hayaan mo sila.
hindi naman po literal yun na sinasabi kong mamatay sila. Yung sikreto po nila para po mabuksan. Kasi po ang ginawa sa akin ito, 1998, ito oh. Yan, 1998 sa Iloilo po yan. Doon sa bahay namin sa La Paz. Tapos ito naman, yan, doon pa rin po yan sa Iloilo City din. Ngayon, grabe po yung ginawa. Pastor Monsalud, Pastor, binanggit na kita rito, Pastor, wala po akong atraso sa iyo. Kung hindi mo nagustuhan yung desisyon ko sa buhay, kung hindi mo nagustuhan yung aking pagkatao, isipin mo rin, tandaan mo na pinaglingkuran din kita. Ginawa mo akong parang bodyguard tsaka aso doon. Malay ko sa trabaho mo. Pero kung sa mga extra activity mo, wala akong masamang intensyon sa iyo, pero yung ginawa mo talaga, Pastor, matindi ho. Nung minsan isang gabi, nung 1996, nakatayo ka doon sa tapat ng isang edipisyo. Sumakay ka ng jeep, ako'y nakaupo sa transit. Bago kumanan yung jeep, lumiko pa kanan, nagbayad ka ng pamasahe sa jeep. Natatandaan ko ho yun, Pastor, 1996 pa. Nandito ho sa loob, hindi ko ho yun makalimutan. Dahil nung nasa trabaho na ako nung 2001, yung kasama ko na siyang naglason sa akin, liban pa doon sa dentista na si Di Guzman, dyan sa may San Juan, nilagyan niya sinira niya yung ngipin ko, isa rito, at nilagyan niya pa ng tae ng pusa. At doon sa nag-utos sa kanya, nagbigay ng utos, talaga naman pong mabigat. Again, Amerika, sinasubmit ko sa inyo lahat yan, yung mga bagay na iyan, para po ma-review din ninyo. Ma-review din ninyo yung inyong mga ibang mga asset dito. Kasi may mga galawan ho, yung iba yung asset dito sa Pilipinas na ang allegiance nila, kung ano mang grupo na bilong sila, pero meron silang mga galawan na patraidor. Opo, traidor po na galawan. Mantakay mo, sinira ako ng isang kasama sa trabaho. Tapos nung 2003, nilipat na lang po ako sa may Parola. May sakit na po ako noon, 2003. So, sir, hindi ko man mabanggit yung pangalan ninyo. Gusto nyo akong kunin noon sa Zambales, sir, sa trabaho. Sir, sabihin ko na sa inyo, sir, hindi ko alam, sir, na nandoon kayo, sir. Pangalawa, sir, may sakit na po ako noon, panahon na iyon, sir. Iniinda ko na po yung sakit. Hindi lang po ako nagsasalita. Tahimik lang po ako. Nabulalas ko lang po yun, yung ginawa sa akin. Makalipas po yung 2 dekada. Tsaka pa lang po ako nagsalita dahil masyado na pong mabigat yung dinanas ko po. Sir, sabihin ko na rin sa inyo, sir, nung time na nag-apply ako, sir, ng 4 officer, kinausap ko po kayo kung pwede nyo po akong matulungan. Hindi naman po kayo nag-commit, pero nalungkot po kayo nung nalaman nyo na hindi ko po iyon na ituloy. Dahil po yung kasama natin diyan sa may opisina, sa may personnel noon, hinarangan niya po ako doon. Hinarangan niya po ako na ang sabi niya sa akin, hindi ako worthy, hindi po ako karapat-dapat na mag-officer. Yan po, sir. Malungkot mo pong balita, at yan po, sir, yung katotohanan. Hindi ko na lang po sinabi sa inyo noong panahon na iyon. So, sir, mga almost 2 dekada na rin po iyon. At ngayon po sinasabi ko na yung ganong kasama, siya po yung humarang. Sir, rest assured na hindi na ako nanghihinayang. Ako, tinanggap ko naman iyon. Pero ang sa akin lang, nag-self-study po ako about sa batas. Kasi gusto ko talaga sanang maging abogado, kaya po ako nag-apply for officer. Yung kasama na po natin na humarang sa akin, hindi naman po tumagal. Pinagpahinga na rin po siya ng Diyos makatapos nung mag-retire po siya. Pinagpahinga rin po siya ng Diyos. Kasi po, Diyos naman po ang may hawak ng ating buhay. Hindi ko man po gusto na siya ipagpahingahin, wala po akong magawa na doon. Pero nung time po na nagpahinga siya, saka ko lang po sinabi na I think that was
2023 o January 2022, saka ko lang sinabi na siya yung humarang sa akin noong time na nag-apply ako for officer. Na sana gagamitin ko yung sahod ko noon sa law school kasi pang-sustain ba, pambili ng mga libro, pang-sustain sa pagkain, pamasahe, mga expenses, mga miscellaneous. Yun po sir. Yun po sana ang aking nais. So again sir, alam ko sir may mga galaw kayo sir na ako'y natulungan ninyo na bagaman hindi ko man alam pero tinulungan nyo po ako. Sinasabi ko po ngayon yan sir, alam ko po yun sir, nararamdaman ko po iyon na bagaman hindi kayo nagsalita, hindi man tayo masyadong nagkasama, sir, salamat ng marami sa tulong nyo po. Talagang natatandaan ko po iyon. So akin naman sir, kung loloobin sir, kung God willing makabalik po ako sir, hindi po ako nangangako pero ang masabi ko sir, may mga natitira dito sa loob sir, ibibigay ko po sa inyo yun sir. Tanda ng pasasalamat at tanda ng pasasalamat sa inyo. Naluluwa ako sir so sir, so again, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon at sa Espiritu Santo na sa isang araw na namang makapag-live muli. Talagang again, marapap ko lang yung spirito ng demonyo, isa yung palaka, ay nakikita nyo na rin po ngayon yan, yung mga edipisyo, meron po yan. Yung tatlong sungay, yan po, nakikita na rin po yan. So yung Pilipinas, ganun po kahalaga. So Amerika, sana Amerika, gumising-gising na kayo. Sa mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, sana gumising na kayo. Dahil kanina narinig ko yung isang statement sa isang babae. Kilala po siya, hindi ko na lang bigyan ng pangalan kasi baka mapolitika ako lalo. Yung galaw ng dragon dito sa Pilipinas, iba na po, nag-iba na naman yung ihip ng galaw nila kasi talaga hong sunog na po sila. Ang kanilang advokasya ngayon patriotism na naman sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Kumbaga, nahuli man yung lahat, huli pa rin. At nahuli na nga sila. Ganun po yung galaw ng dragon Dahil sunog na kayo, bistado na kayo, iniiba nyo na naman ngayon yung inyong mga naratibo, ang inyong kwento. So, bistado na kayo. Again, bistado na kayo. Kahit na anong tago ninyo, hindi kayo makatago. So, ang tiwala natin sa Panginoon, tiwala natin sa Diyos, na Diyos ang maghihiganti sa atin. Nakasulat po yan sa Romans 12 verse 19. Ang Panginoon po yung maghihiganti sa atin. Hindi na po natin kailangang maghiganti. At nasaksihan ko po yan. Yung taong kumulata sa akin, yung kumulata sa akin ng gusto, nabigyan pa ako ng hematoma, ni hindi man lang na-acknowledge yung aking na-contribute sa trabaho, gusto pa niya akong patayin, inuna na po siya ng Diyos. Siya po ay pinagpahinga na po ng Diyos kasi ako'y gusto niyang patayin. Sabi nga niya, papatayin niya ako. Hindi niya naman nagawa iyon. Mismo, ang Diyos na mismo yung gumawa na siya ipapagpahingahin. So again, ito po nasa Romans 12:19, New International Version. Ang sabi, Romans 12:19, New International Version 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room
for God's wrath. For it is written, quote, "It is mine to avenge. I will repay." And quote, unquote, says the Lord. Nasa Romans 12:19 po yan. Kaya, hindi na po ako na planong maghiganti pa. Ipasa Diyos ko na lang po. Kasi, mas maganda po ang Diyos ang gumawa. Kasi, Diyos po ay hustisya. Nakasulat po yan sa Jeremiah, chapter 9, verse 23 to 24. Siya po yung hustisya na sinasabi. Basahin po natin sa Jeremiah 9, 23 to 24. Jeremiah 9, verse 23 to 24. Verse 23. This is what the Lord says. Quote, "Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches." 24. "But let the one who boasts boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight," unquote, declares the Lord. Yan po. Kaya nga po, ang Diyos ay hustisya, Diyos na lang po ang tiwala ko. Bagaman may pumapasok sa isip minsan na gagawa tayo ng kasamaan, ini-evaluate ko naman po kasi hindi po worth. May mga bagay na po ako na dapat ikonsidera at saka mas mainam na po na ipasa Diyos na lang talaga kaysa gumawa pa tayo ng kasamaan o karahasan sa mga taong gumawa sa atin ng hindi ka nais-nais. Again, ma'am, wala po akong atraso sa inyo. Yung espiritong ibinaon sa akin 2 dekada at 4 na taon nang nakalipas ay siya pong iyong pinatay. Yun po, ma'am. Merong ka ring espiritu niyan, merong din yan na ibinaon sa pagkatao mo. Nauna nga lang yung sa akin, pero yun, hamak lang po, ma'am, ako. Hamak man ako, ma'am, sa loob, hindi po ako tulisan, isa po akong kasama. Again, ma'am, yun po yung pinatay ninyo, ma'am, yung espiritu, ma'am, na ibinaon sa akin. So, sir, salamat, sir, sa tiwala at pag-asa na ipinagkaloob nyo sa amin na maayos yung aming papel. However, again, sir, doon sa baba, sir, sinarahan po. Isinara po, hindi po sinunod ang ang direktiba. Bagaman in-invoke ko sana iyon, nung humiling ako ng audience para mapakinggan sana ng aking panalangin, hindi po ako hinarap ni ma'am. Ang sinabi sa akin, nang nautusan niya si sir, napirmahan na at for outgoing. Yun po yung sabi, sir. Sir, yung aking letter, tatapusin ko ito, sir. May mga idinagdag po akong panibagong mga bagay kasi nga po doon sa una kong sinamit na letter kasama yung mga attachment ko, sir, yung attachment po, hindi ko po alam kung bakit nawala yung attachment. Tinawag ko naman po iyan doon sa may human resource natin, procurement center, hindi po nila nakita yung attachment. Kaya, sir, gagawa ako ng panibago. Tatapusin ko lang kasi may gagawin sana akong mga legal din na mga attachment doon. Wala po ako pambayad sa abogado kasi nga po tinanggal ako ni ma'am. Wala talaga akong savings, sir, dahil kumbaga, sir, naipamigay ko na po, hindi pa ako nagkaroon ng mga savings. So again, sir, salamat, sir. At kay sir, pag makabalik pa po ako, sir,
tutuparin ko po sir yung binitawan kong salita sa inyo. May natitira pa naman dito sir, bibigay ko po sa inyo yon. Kung ano man po yun sir, sakaling maibigay ko sir, sa inyo na po iyon. Hindi ko na po tatanawin iyon na kung ano pa man. Basta sir, ano po yan sir, bibigay ko po sa inyo. Bahala na po kayo sir kung magustuhan nyo o hindi, pero alam ko sir magugustuhan nyo iyon. Sa inyo na po iyon sir, sakali man makabalik ako sir. Dahil salamat sir sa inyong tiwala, nagkaroon man tayo ng mga nagkasalisi noon sa opisina nung time na umuwi ako, siya namang pagdating ninyo. Kung pagbalik ko sir, mapakinggan nyo sir yung aking side sir. Sabi nga sir, ode alteram partem, let us hear the other side. Malalaman nyo po sir kung bakit na nagdadalawang isip ako noon sir na bumalik sir sa inyo. Kasi sir, sabihin ko na sir, preload sir. May incident kasi doon sir sa Taguig. Yung boss ko sir nagkasakit, ako yung parabang lumabas na pinagbintangan. Kasi sir, may sakit ako nung time na yun sir. Naggagamot din ako. Para yatang ako yung napagbintangan. Wala naman po akong kasalanan doon sir. Alam po yan sir ng mga kasama namin doon. Dahil po doon sa sinabi ko, hinihilot siya sir, inaabot ng alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. Tapos saka siya matulog, gigising siya ng mga alas 6, alas 6:30, alas 7, maligo na. Napakalamig ko ng tubig, tapos kulang sa pahinga. Magkakaroon ka talaga ng tubig sa baga, lalo na sir may edad na siya. Ako pa yung pinag-initan. Wala pa akong kasalanan doon kung bakit siya nagkasakit, hindi ko naman po siya hinawahan. Kasi kung nahawaan po siya, dahil kung nahawaan doon kasi may mga kasama ko doon sa tulugan, sa higaan, at may mga nakikitulog pa sa aking higaan, hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Hindi nga sila nagkasakit. Kasi hindi naman po talaga ako nang hawa sir. Naggagamot po ako nung time na yun sir. Yun po sir ang isang dahilan. Bakit po na... Pero sir, gumaling na po ako sir, naggamot na po ako. Nakatatlong gamutan na. 2010, 2016, tsaka nung 21. Nakatatlong gamutan na po. So, sir, kahit pa paano, medyo ramdam ko malakas-lakas naman. Again, sir, sana, God willing, sir, kung makabalik ako, sir. Again, sa lahat pala ng mga subscriber ko, sumusubaybay. Again, thank you very much to my American followers. My English speaking followers, thank you very much for your time, for following me, subscribing. If you want to share or like, thank you very much, and may God bless us all, and may you find this page helpful in any manner, in any form. If you have any questions, comments or suggestion, you can post it on the comment section down below. Don't forget to like and share. God bless us, God bless you, and God bless us all. In Christ Jesus, with the Holy Spirit. Amen.